Paano kung malaman nyo na ang inyong kinakain binabad, piniga-piga, at tinapak-tapakan pa? Tumis na ako. Sa video ito na umabot ng 21 million views, pinakita kung paano hinahanda ang isang pagkain sa probinsya. Naghahanda ng pagkain sa gitna ng gubat, sa gitna ng rainforest. At ang paraang ginagamit nila talagang very primitive. Pero ilang daang taon nilang natutunan yan. Trial and error. Ang mga tao sa comment section tila curious. Ano nga ba ito? Pero ang matindi nating nalaman, ang root crop na nasa video kailangan ng mabusising preparasyon bago kainin dahil may taglay pala itong lason. Hindi ka na makakahinga. Bubula na lang yung bibig nung nakakain nun pagkamali. Tapos titigil na yung paghinga. Sa Sablayan Occidental Mindoro, nakuna ng video ito. Alam niyo ba kung anong root crop ito? Sa amin, sir, tawag dyan namo. Sa Bicol, namo. Namot lami. Nami, oh. Tama, sa Bicol ka, lami. Nami. At marunong ka ba ihanda? Opo, sir. Masarap. Masarap, sir. Ginagataan namin yan. Ginagataan. Pero alam niyo ba, itong lami, pagkamali at pagka-prepare, Nakakalason. nakakalason. Yes, sir. May kilala ka na bang nalason ng lami? Wala pa, sir. Marunong kami dyan kasi yung lolo ko is katutubo. Ang nami ay may tuber o specialized storage stem na tumutubo sa ilalim ng lupa kung saan nasustore ang nutrients nito. Ang nami ay nakakalason kapag ito'y kinain ng sariwa dahil sa mga saponins na grupo ng organic compounds na may mapait na lasa at mabula. May mga cyanogenic compounds ito na kapag nakain ng tao, pwedeng mag-cause ng cyanide poisoning. Kung cyanide, titigil yung paghinga. Kaya sa nakakamatay, ha? Hindi ka na magsusuka niyan. Kung minsan wala nang suka-suka, diretso na lang, hindi ka na makakahinga. Bubula na lang yung bibig nung nakakain nun pagkamali. Tapos titigil na yung paghinga. Yun yung pumapatay dun sa tao, kaya siya deadly. Nakilala namin ang video uploader na si Romalyn. Sa kanyang Facebook page na Romalyn Vlogs, binida niya ang buhay probinsya at pamumuhay ng mga katutubo. Natutunan namin kumain ng nami o karot dahil nakatira kami sa bukid na malapit sa bundok. Nung kami mga bata pa, ito na yung nakagisa naming pagkain dahil sa nauubusan kami ng bigas. Sa video ito na umani ng 21 million views, pinakita kung paano pigain at tapak-tapakan ang bungang ugat o root crop na kung tawagin ay nami o karot bago ito lutuin at kainin. Kailangan daw mapigang mabuti ang katas nito dahil pwede raw itong makalason. May mga cyanogenic compounds ito na kapag nakain ng tao, pwedeng mag-cause ng cyanide poisoning. Hindi ka na makakahinga. Bubula na lang yung bibig nung nakakain nun pagkamali. Tapos titigil na yung paghinga. Alam naman daw nila na pwedeng makalason ng nami. Kaya naman mabusising proseso ang ginagawa nila bago ito kainin. Sisimulan to sa paghiwa ng manipis. May nakabang na pong butas at nakalagay na plastic, may kasama na rin pong tubig para diretso na siya sa pagbababad ng 3 araw. At lalagyan po natin siya ng balat ng kahoy para umalsa yung katas ng nami at lumabas po yung nakakalason na katas. Pagkalipas ng 3 araw, ilalagay na ito sa sako o net. Dadali na ito sa running water. At tatapak-tapakan para talagang matanggal ang katas. At uulit-ulitin ang proseso hanggang maging malinaw na tubig na pinagbabanlawan. Ilalabas ito sa sako para mas mahugasan. At pagkalipas po ng 1 araw at 1 gabi, hahanguin na po natin siya para ibilad. At pwede na rin po natin itong lutuin at kainin. Kadalasang inaabot ng 3 araw ang pagbibilad nito bago iluto. Ngayon, ididikit na po natin siya sa paligid ng kaldero dahil para po siyang sinasaing. Kaya po natin siya nilalagay dito sa gilid para hindi po siya agad masunog at magpantay ang kanyang pagkakaluto. At saka ito sasalang sa apoy hanggang sa maging kulay dilaw. Kain na! Ito ay natutunan ng ilang henerasyon, maaaring ilang daang taon na lang ginagawa ito. Pag hindi tayo sigurado sa mag-prepare ng isang pagkain,
iwas na lang muna tayo. Baka ikamatay natin, baka malason po tayo. May mga pag-aaral na rin na published ng Biomed Central Journal na nagpapatunay na ang ginagawa nilang proseso ng paghiwa, pagkuskus, pagpiga, at pagpapatuyo at pagsisteam sa nami ay tamang paraan daw para matanggal ang cyanogenic compounds ng nami. There is a correct way to prepare yung mga root crops na ganito. So kung hindi kayo marunong, don't try. Magtanong muna kayo or make sure alam nyo kung paano i-prepare. Huwag yung basta nakita ninyo, susubukan nyo na. Kumakain ba kayo nitong cassava cake? Alam niyo ba na ang root crop na cassava o kamoting kahoy, katulad din ng nami at kapag kinain ng hilaw o undercooked, pwedeng makalason. Meron kasi itong cyanogenic glycosides na nagiging cyanide kapag natunaw sa katawan. Pero dahil ang kamoting kahoy ay parte na ng mahabang kasaysayan nating mga Pinoy, natutunan na ito ng nakarang henerasyon kung paano ito ligtas na ihanda. At ngayon, isa na ito sa mga sikat na panghimagas nating Pinoy. Tara, kain tayo!